Hello, sa lesson na ito ipapakita ko sa inyo kung paano ginagawa ang Amazon variation listing. Nakita niyo na siguro yung post natin sa Facebook na introductory lesson dito. So you are expected to understand kung ano yung variation listing, ano yung parent, ano yung child. Pero kahit na meron yon, papahapyawan pa rin natin sa demo na ito. Pero ang main goal ng ating demo for this video is saan nyo kukunin yung gagamitin para makagawa ng variation listing. Ano ang itsura nung flat file ang tawag doon? Anong itsura ng flat file? Ano bang ilalagay doon? Then saan natin i-upload para magawa ang variation listing. So let's start. So papakita ko sa inyo yung sample ng variation listing. Hanap tayo. Okay. Yung kalaban namin noon ang hanapin natin. Ito. Maraming variation yan eh. Crochet kit for beginners. Ito si Wobbles. Click natin. Yung sponsored pang na-click natin. Okay. So, ito yung variations. So, isa lang yung binuksan natin. Pero, meron nandito yung Pierre the Penguin, Jojo the Bunny, Blue. Blue lang nilagay niya dito. Walang pangalan. Easy peasy, beginner bundle, Felix the Fox. Yan, variations yan. Okay. So, paano ginagawa no, yung isang listing ay may kasamang mga variations. Yun yung demo. Kasi yung explanation kung ano ito, nandun na sa Facebook post ko. Kaya doon sa mga followers, mga subscribers, dahil this is not a formal course yet, ginagawa ko lang yung mga lessons at yung mga demo, depende doon sa mga actual na ginagawa ko daily. Pero if I have the time, sinisingit ko rin yung mga ganito na kahit hindi ko pa ginagawa, gawin ko na lang muna para makasunod kayo step by step. So module 2 na ito. Okay. Yung mga baguhan sa channel natin is pwede nyong balikan yung mga last na mga lessons. Same sa Facebook at saka sa YouTube. Okay, so ang start dito is, so hindi ko na i-explain yung variation listing ano kasi nandun na sa Facebook namin. Ang gagawin natin is, paano natin sasabihin kay Amazon, itong listing nito, maraming product ito, pero i-display mo as a variation. Yon. Gagamit tayo ng, ang tawag ay flat file. Okay. So dito sa demo, ipapakita ko kung saan i-download yung flat file. Papakita ko rin yung sample ng flat file, anong ilalagay sa flat file. Then pag natapos na natin, saan natin i-upload yung flat file. Then sa aking experience, wala pa yata akong naalala na first upload is correct na lahat. Ipaprocess yan ng Amazon, then sasabihin niya, ay, dapat mong baguhin yung ganito, mali yung ganito. Then, you edit the flat file, you download the flat file, you edit the flat file, and then re-upload hanggang sa maging successful lahat. Ipapakita ko rin sa inyo dito yon yung mga nagawa ko noon. Okay. So, punta tayo sa, tama ba yung ginagawa ko? Ayan, tama. Punta tayo sa Amazon. Dito sa Seller Central na luma, makikita natin yung, mahahanap natin yung kung saan tayo magda-download ng template ng flat file. Dito sa burger menu, click, catalog, add products via upload. Yan. Ulit. Burger menu, catalog, add products via upload. Ayan o. So ito na, tandaan nyo to.
Kung minsan nagbabago yung itsura ng Seller Central kagaya nung na-explain ko na doon sa mga naunang video natin. Pero if you know the process, kung alam mo yung pagkakasunod-sunod, yun lang lugar kung saan ka mag-click ang magbabago. Importante alam mo yung pagkakasunod-sunod. So, ang gagamitin natin ay spreadsheet. Then, scroll ako pababa. Meron download blank template doon. Okay. So, yan yung sa luma. Pero halimbawa naka-new Seller Central tayo. So, ito yung new Seller Central. Ganyan yung itsura na. Burger menu pa rin. Click. Pero, products. Then, add products. Ay, pag magkaiba lang yung tawag, ano. So, products, add products. Doon kanina, add catalog via upload. Yan, yata yung nakasulat. Add products. Tingnan nyo pag clinic ko. Ganon din yung lalabas. Kagaya nung nauna. Okay. So, ang unang step para makagawa ng variation, mag-download tayo ng blank template. So, pag nag-download tayo ng blank template, ang hahanapin dito sa atin is saang category natin ilalagay yung product. Importante ito kasi makakatulong yon sa indexing at saka sa ranking. Kung mali yung category na pinaglagyan mo, nilagay mo sa category na hindi eksakto doon sa product mo, at doon sa category na yon is napakaraming ranking, mahihirapan ka. Napakaraming ranking products na doon, mahihirapan ka. Pero kung kahit na maraming ranking products doon, kung eksaktong-eksaktong yun yung category na pinaglagyan mo din, at least sumasama ka doon sa indexing ng mga products kasi same products. So para makita nyo, i-click ko yung download blank template. Dito tayo sa download product spreadsheet. Gaya ng sabi ko na sa inyo, kung meron kayong nakita sa screen na hindi ko in-explain, huwag nyo munang isipin. Sinasadya kong lampasan yung mga yan para hindi kayo maguluhan. Okay. So dito tayo sa download product spreadsheet. Click. Spreadsheet language, English. Tama na yan. Ito na yung product type. Type natin. Sa sample natin ngayon, kunwari, tumbler. Kasi yun yung inanda kong example. Tumbler. Anong product type siya? Click natin sa search. Then, drinking cup, tumblers, insulated cups, and mugs. Okay. So, pwede nating i-select. Click select. Then, sa baba, scroll down. Ito kung magbebenta ka sa Canada, Brazil, Mexico, tanggalin natin muna yan. Okay. Then, scroll down. Click sa generate spreadsheet. Pag clinic ko ito, mag-generate siya, then makikita na natin yung download ng spreadsheet. Hindi ko i-click kasi bakit nagsisearch ng Tumblr si Angelito? Sabi nila. Sabi ng client ko. Angelito tawag niya sa akin. Okay. So, hindi ko i-click. Pero pag clinic natin ito, ang susunod na screen is yung download na ng template natin. Okay. So, tapos na tayo kung saan kukunin yung template. Punta na tayo doon sa sample naman ng downloaded na tingnan ko kung meron. Ito yung download ko noon. Template, So, yan yung itsura. Wala pang laman, So, makikita nyo, product type, seller SKU. So, expected na rin na napanood nyo na o nabasa nyo na yung tungkol sa ASIN at saka SKU na lesson natin na pa yun. Module 1 pa yun. Balikan nyo na lang kung baguhan kayo sa channel tsaka Facebook page natin. Ito yung blanco. Ang importante lang dito, okay, na nalagyan natin ng mga laman is yung tungkol sa variation. If you downloaded a category listing, pwede rin yun na gamitin. Pero sa ibang ko na lang yun, ibang demo ko na lang ipapakita kung paano gamitin yon. So, for this demo is gagamit tayo ng blank spreadsheet. So, ano yung mga pinaka-importante
na columns na dapat nating lagyan. Okay. Doon sa sample, close ko na to, natin sa Facebook. Tumblr itong ginamit ko dito eh. Saan na yung Tumblr natin? Tama ba ito? Yan o, color, size, pack, style. Ito, hindi Tumblr to, pero color din yung variation niya. Okay. So, balik tayo doon sa demo natin. So, pinakita ko na kanina yung blank sheet. Ipapakita ko rin sa inyo ngayon yung nilagyan ko na. Okay. So, ito yung blank sheet kanina. I-notes ko na pala yung blank sheet. So, ito na yung filled up na. So, makikita nyo dito, kung naalala nyo pa yung lesson ng SKU, yung seller ang naglalagay ng SKU. So, tingnan nyo yung SKU. Pansinin nyo mabuti yan. Tumblr parent, Tumblr black, Tumblr WHT, Tumblr BLU, Tumblr green. So, merong parent, pero tingnan nyo sa taas. Walang blank yung parent SKU, relationship type, yung variation theme. Meron. Sa explanation, balikan ko na lang, baka naguguluhan yung iba. Ayan, ito. Okay. Sa explanation, parent, organizer lang ng product family. Child, actual item na binebenta. Okay. Ginagamit ito para pagsamahin ng related options ng isang product. Okay. So makita nyo na yung structure. Hindi ito yung binebenta natin. This is just a listing para i-organize yung tatlong child listings. So balik tayo doon sa sample. Yan o. 4 pala itong sample natin. So hindi itong nasa taas Tumblr parent. This is just to say na yung 4 na ito ay magkakasama. Paano? Dito sa parent SKU, tingnan nyo, Tumblr parent, lahat yung parent SKU nila. So, parang sinasabi nila, yun yung tatay namin, oh. Yan. Then, dito sa parentage, nakalagay parent doon sa parent, then child dito sa mga variations. Sa item name, yung pare-pareho sila ng name, yun yung nasa parent, then mayroong prefix, hindi prefix, suffix, na black, white, blue, green, kasi black, white, blue, green. Then, relationship type, tingnan nyo, meron akong mga sinadyang mga mali dito. Yan o, nakamarka na, booking na kagad eh. Okay. Kasi, I will also show kung anong mangyayari kapag may mali doon sa flat file na in-upload natin. Pero mapapansin nyo na kung anong mali. Ito oh. Alam nyo ba yung mali? Comment nyo nga sa baba. Sabagay, makikita ko na lang yung comment nyo sa YouTube. Ano? Okay. Then ito, blank. Then ito, blank. So, sinasabi natin doon sa parent, sinasabi natin kay Amazon na lahat ito ay magkakapamilya. Ang variation nila is color. Okay. Yan. Relationship is variation. Variation theme is color. Yung variation theme, pwedeng size, pwedeng color, iba-iba. Pwedeng material. Yan. Then yung color name, sasabihin natin yung color name, hindi sapat na meron ito. Lalagay natin din yung color name. So black, white, blue, green. Then sa brand name, kuha na lang yan, sample na lang yan. Then doon sa update, i-delete, ang nakalagay dapat ay update. Okay. Update. So, open ko na lang yung blank kanina. Saan ba yon? Ito. From this na blank, magiging ganito kapag nilagay na natin yung mga important details ng variation. So, okay na. Sinave na natin. Kapag tapos na natin yung flat file, i-upload natin yan. So, next, saan natin i-upload? Balik tayo doon sa Seller Central. Nandito ka na kaagad, oh.
So kung hindi pa natin clinose yung screen natin after tayong mag-download, nandito na kagad. So click mo ang upload, then select mo yung flat file mo, then open, hindi ko i-open, then upload. Ang mangyayari dyan, makikita mo sa screen, ayun yung hindi ko prepare pala kung anong itsura ng screen pag nag-upload na tayo. Pero ang itsura is, parang nakalagay processing, hintayin mo, sasabihin din kung gaano katagal. Then, pag natapos nang i-process, sasabihin din kung may error o wala yung flat file mo. Then, kung may error, merong option din dito sa bandang right niya na i-download mo yung processing file para malaman mo kung ano yung mali. So, let's say mali kasi nga doon sa sample na ginamit natin is sinadya kung may mali. Dahil mali, sasabihin niya, download mo, merong mali itong ginawa mo. So, pag dinownload natin, processing file na ang tawag, ito na yung itsura ng mali. Tingnan nyo, tingnan natin. Yung walang mali, minarkahan niya ng success. Yun o. Yan o. Ngayon yung mga lines na may mali, meron siyang nakasulat na error. Doon sa unang flat file, wala yan. Wala yan. Ito, ang tawag na dito is flat file pa rin pero processing file na. Flat. Pero pag inedit mo ito, pwede mong i-upload din after. So ano yung mali dito? Invalid parent SKU, yun o. Kasi kulang ng letter T ito. Tumblr parent. So edit natin. Ano pang mali? Missing relationship type. Ay, na-edit ko na pala ito. Nung piniprepare ko itong pag-record. Pero doon sa original natin, wala ding relationship type dito at walang variation theme dito. Nilagay ko na pala dito. Kasi blanco yan dati. Kaya sinabi niyang missing relationship type, lagay natin. Variation. Then, missing required attribute, lagay natin. Variation theme ang problema. Color. Yan. So, pag na-edit na natin lahat, itong nasa taas, missing required attribute, hanapin lang natin. Kasi, ang itsura, kagaya nung upload natin doon sa creating a listing, lalagyan niya ng red na border lahat ng mga required attributes na naiwan nating blanco. Meron yata akong sample dito. Ito. Ito yung isang processing file ko noon. Matagal na to. Anong petsa to? Okay. Nang daming error. Sa bagay, 4 lang pala. Number of records processed with errors 44. Yan. Sasabihin din niya kung nasaan yung error. Yan o. A4, BW5, BW6, BW7. Doon sa mga marunong sa spreadsheets, alam nyo na these are cell references. So, kung A4, sabi niya, tingnan natin sa template nga kung merong error sa A4. A4, yun. O, meron nga o. Yan, warning. This SKU is not in the Amazon catalog. So, minarkahan niya lahat yung error. Okay. Oops. Nakita yung brand. Edit ko na lang. Okay. So, yan yung sample ng mga may error. So, close ko na yan. So, ulitin ko lang kung saan natin nilalagay. Upload. Lagay natin yung flat file natin. Wait para ma-process. Then, after na-process, makikita natin kung success or hindi. Kung hindi successful, download the flat file again and do the edits. Ipapakita naman niya kung nasaan yung mga mali. So, alam natin kung saan natin i-edit kagaya ng sample na ipinakita ko. Then, kapag successful na, ito yung sample ko ng successful. Ito yung sample file natin. Close ko na. Okay. Ito naman yung ginawa kong variation doon sa isang client ko noon. Okay.
Client ko noon kako kasi wala na ako sa kanila. Success nakalagay, oh. Kaya kapag nakita mo yan sa processing file mo, processing summary, alam nyo, nandun yung file name mo, crochet kit, penguin, fox, chick, variation, flat file. Kung naglagay dyan. Okay. So, itong kalaban namin noon, gumawa din kami ng ganyan. Okay. So, success na. Pag nakita mo yung green na yan, hindi akong naglagay ng green na yan. Makikita mo talaga yung green na yan kapag successful. Okay na yung variation listing na ginawa mo. Successful na. Ngayon, baka hindi mo rin kaagad makita doon sa dito. Kasi kahit successful na doon sa ito ang magkakasama, parang ganun yung sinasabi natin dito. Amazon, itong magkakasama, isang listing lang to, pero may family, pero ikukuan pa rin niya, iaayos pa rin niya bago mag-display sa ganito. So, yun yung kung paano gumawa ng variation listing. If you are following the page, if you are follow ba sa YouTube, subscribe na. If you are subscribed sa YouTube, this is part of Module 2 doon sa roadmap na ginagawa natin. Kung meron kayong tanong, pwede niyong ilagay sa comment section. Tinitingnan ko yan paminsan-minsan. Hindi palagi kasi may actual work naman ako. Hindi naman demo-demo lang ang ginagawa ko araw-araw. Sinisingit ko lang ito para meron kayong mapag-aralan. Okay. So, pwede nyo nang idagdag sa skills nyo ito kapag naintindihan nyo mabuti. Ikuan lang natin, review lang natin. Paano gumawa ng listing na may variation? Mag-download ka ng template. Dapat sure ka na tama yung category ng dinownload mong template. Fill up the template. Okay? You have the freedom para maglagay ng mga item SKU, lalong-lalo na kung bagong listing itong mga ito. Kasi meron ding paraan ng variation na tapos na yung listing, pagsamasamahin mo lang sila. Gawan ko na lang ng ibang, pero parang ganito din yon. Tapos na lang yung listing, pagsamasamahin mo lang. Pero separate, hiwa-hiwalay pa sila. Itong demo natin is wala pang listing, minsanan na magkakaroon ng isang listing na mayroong variation. Yun yung itong demo na ito. Okay, so download the template, fill up the template, upload the template, wait for the processing. If may error, edit the errors, upload again, paulit-ulit. Ngayon, pakita ko sa inyo kung gaano kadami yung paulit-ulit. Ito, history ng actual work ko. Flat file. Ito, tinan nyo to. So, I started here. Kita ba o maliit? Started here. 2024 pa itong ginawa ko. Then, in-upload ko, may mali. So, dinownload ko yung processing summary. Then, inedit ko. Then, second try. Tingnan nyo ang ginagawa ko para alam ko kung ilang beses na. Second try, third try, processing, fourth try, processing. So, hindi lang fourth try to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tries bago nag-success. Then, meron ulit ako dyan. Okay. Ito yung sample natin kanina, yung penguin. Sasabihin naman kung nasaan ang mali. So kung baguhan ka pa lang sa probinsya ng VA Facebook page at gusto mong matuto ng Amazon, pagiging Amazon VA and PPC Amazon Seller VA, free ang mga lessons dito, wala tayong sinisingil. Follow the page, share the page kung meron kayong mga kakilalang gusto rin matuto ng ganito. See you on the next lesson.